Ang nakikita natin ditong sobrang dami at pulang-pula na mga nakalutang sa tubig ay isang prutas na tumutubo lamang sa mga bansang may malamig na klima gaya ng US, Canada at ilang bansa sa Europa. Marahil ay nakainom na kayo ng juice ng prutas na ito. Ito ang cranberry at sa farm na ito sa Amerika ay sobrang daming cranberries ang hinaharvest nila taon-taon. Sa mga drone shots na ito ay talaga namang nakakamanghang pagmasdan ang dami nito. 220 billion cranberries bawat taon. Yan daw ang estimated na dami ng cranberries ang na-harvest ng kumpanyang Ocean Spray sa mga farms nila ayon sa Business Insider. Napaka-satisfying tingnan ang pag-harvest ng cranberry gamit ang picking machine. At ganito naman ang paraan ng iba sa pagpitas ng cranberry manually kung hindi ito nakalubog sa tubig. Ngunit alam nyo ba, ang cranberry ay hindi naman talaga pinapalaki sa tubig. Ito ang field na pinagtataniman ng cranberry at makikita natin na hindi ito nakalubog sa tubig. Ngunit bakit pag-harvest nila ay nakalubog na sa tubig ang buong field? Tuwing panahon kasi ng ani ay sinasadya talaga ng mga farmers na bahain ang cranberry fields. Ngunit kahit hindi naman panahon ng ani ay sinasadya pa rin nila itong ilubog sa tubig sa loob ng mahigit 3 buwan. Ano kaya ang mga dahilan bakit kailangang bahain ang cranberry? Ang cranberry ay isang maliit, matigas, bilog at may kulay pulang prutas na kilala sa maasim at mapait nitong lasa. Foods, cranberries, quite tart. Kapag hindi pa hinog, kulay green ito at malutong ang laman. Sa pag-mature nito, nagiging mas matingkad at dark red ang kulay. Ang commercial cranberries ay itinatanim sa tinatawag nilang bog, isang nakalubog na taniman na may layers ng buhangin, peat, gravel at clay. Sa panahon ng ani, binabaha ang cranberry fields upang mapadali ang pag-aani. Ito ay tinatawag na wet harvesting. Ang mga cranberry kasi ay may maliliit na air pockets sa loob, kaya lumulutang sila kapag nakalubog sa tubig. Sa pagbaha ng fields, umaangat ang cranberries mula sa mga tangkay at nagiging mas madali silang kolektahin. Bukod roon, mas madali rin nilang naihihiwalay ang mga cranberries sa tangkay gamit ang mga water wheels, beater machines o picking machines. Ang mga makinaryang ito ay umiikot at hinahampas ang mga cranberry bushes para mapitas at lumutang ang mga prutas sa ibabaw. Makikita natin dito sa likuran ng makina na lumulutang na ang mga berry matapos itong madaanan at mahampas ng beater machine. Pagkatapos, ginagamit ang mga booms o nets para kolektahin ang mga lumulutang na cranberry. At tinutulak nila ang mga ito gamit ang raker papunta sa bibig ng isang pump na humihigop sa cranberries at dinadala sa itaas na may conveyor. Dadaan ito sa isang pressurized water upang mahugasan. At finally, mahuhulog ang mga berries sa likod ng truck na siyang magdadala naman sa processing plant. Tungkol naman kung bakit nila binabaha ang field ng mahigit 3 buwan ay para maprotektahan ang mga cranberry sa lamig ng winter. Kaya binabahan nila ito tuwing December hanggang February at minsan hanggang March. Ang tubig kasi ay nagiging insulasyon para hindi mapinsala sa lamig ng panahon ang mga cranberry. Bukod sa cranberry juice, karamihan ng mga cranberry ay ginagamit din sa paggawa ng sauces, dried cranberries at iba pang food products. Ang cranberry ay mayaman sa vitamins at antioxidants na mainam para sa kalusugan ng balat at immune system. Ikaw ka-awesome, nagkatikim ka na ba ng fresh cranberry? This is your Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!